Good morning guys. Ayan, sad ako today. Char, kumakasad. Ang hina ng internet kagabi guys. Gusto ko mag live selling ng ukay-ukay kasi nga nag-sale ako ng 99 pesos na lang tig-iisa. Tapos mahina yung internet, so nakabenta ako guys isang piraso. Grabe ang tumal ng benta ko guys ngayong linggo or last week, basta sa ngayong collection guys. Tapos hindi maganda, I mean hindi trendy, hindi mga trendy yung laman. Marami siyang halos pambahay pero hindi siya marurumi, hindi siya sira. Sadyang hindi lang siya trendy, no? Kasi yung binibili ko na bale, yung code nun is talaga nakalagay trendy dress or long dress, maxi dress, ganun. So sa mga last batch natin magaganda yung laman, pero kasi yung ngayon na batch na dumating hindi siya magaganda, like hindi ko siya mapepresyohan ng 250 or 200 ganun. Kahit 200 guys, ang hirap ibenta. Pero kapag ka naman din-display ko sa tindahan, nabebenta naman siya ng 250, 150 ganun, 200. Kasi sa labas ng ano guys, sa labas ng GJA, excuse me, sa labas ng tindahan namin doon sa may ospital, syempre may mga pasyente, may mga bantay, plus mga offices pa yung nasa ibang floors. So talagang nabebentahan ako doon ng tig 200, 250 ganun. Kesa naman kasi naman yung sa mall na mga dress hindi na masyadong nasa trend, or if nasa trend naman masyadong mahal, like nasa 900, 1, 2 ganun. Uy, mag-change oil ka na call. Ayan. So yun yung nangyayari, kaya nabebentahan ako ng mga dress dahil nga mura, maganda, madali lang siyang ibenta, no? Pero kasi ngayon yung nangyari, parang napag-iwanan ng panahon yung stocks natin. Hindi naman siya masyadong lumang-luma, hindi rin naman siya pantulog, hindi rin naman siya masyadong pambahay, medyo panglakad na parang hindi, ganun yung itsura ng mga dress. So sa mga upload ko naman, sinail ko na siya ng 99 pesos. Nag-upload ako sa page, 99 pesos each na lang, na baka may gusto sa inyo guys, kahit na kumukonti na yung viewers ko dahil nga minsan na lang ako mag-vlog. Kasi hindi ko na maisingit sa schedule guys, at saka sa pag-e-edit ko, no, nakakatulog ako sa sarili kong boses. So I understand you guys kung ayaw nyo manood sa vlog ko, kasi nga talagang ganito lang talaga, ganito na yung personality ko, ganito lang ako magsalita. Medyo maingay ako kapag andyan mga ate ko, depende sa mood. Siguro yung totoo guys, mahihain talaga ako. Ayan, kahit nga sa tindahan guys, hindi ako masyado, alam nyo yun, yung tinatawag na PR. Pero minsan, depende kasi sa mood eh. Minsan naman, masyado akong nag-e-entertain ng customer. Kaya nga minsan, nagiging customer service na yung tindahan namin. Kasi lahat ng hinahanap or lahat ng tinatanong or lahat ng request ng customer, ina-assist ko talaga. Like, sa mga paper cups. Syempre, yung isang pack ng paper cups, nasa 50 pieces. Yung kailangan ng customer, nasa 10 lang. Magbubukas na naman ako kasi gusto ko, sayang din naman yon, benta naman yon. So mag-o-open tayo ng paper cup, ipaparepack na naman natin. Or may naghahanap ng paper plate na ganito lang na piraso, kasi yung isang pack ng paper plate 20 pieces. May gusto ng 10 lang kasi nga outing lang, 10 lang sila or 5 lang sila, no? So ine-entertain natin yan guys, kasi sayang din yung sales niya. Babalik at babalik yan kasi na-cater mo yung gusto nila, no? So sa next time na bibili sila, dyan na yan maghahanap sa'yo. Mainit yung cellphone ko guys. Ayan, so medyo medyo down ako kasi nga mahina yung bentahan, pero that's life. Bumababa yung ko guys, self-confidence ko pag nag-live ako tapos wala nagabili. No? Kaya minsan nagpapaback up ako kay Ate Princess or kay tindera sa Africa, kasi nga pinapahype niya yung live selling ko guys. Magaling kasi siya mag live selling. Minsan naman or dati naman nagla-live ako, or depende lang kung may pera yung mga tao. Pero talagang maraming nagsabi guys na grabe yung crisis dito sa General Santos City, no? Parang walang pera yung mga tao. Hindi ko lang alam kasi pati sa tindahan guys, maraming naghahanap ng tigwa 1,100 na bigas. Wala na nga nun guys.
No, so yung tig 1,000 siguro meron 1,190 or 1,180. Pero syempre yun yung kinuha namin na presyuhan doon sa palengke. So pagdating na sa palengke, sa malaking palengke I mean. So pagdating sa amin, kapag kami na yung nagbenta, alam ka naman hindi kami magpatong guys. So minsan may mga customer nagsasabi, bakit doon sa palengke 1,190 lang, bakit dito sa inyo 1,220, 1,230? Ano na lang yun guys, hindi na lang kami magpatong nito. Ano na lang yun hay, wala kami renta, wala kami staff na binabayaran, may mga benefits pa yan sila guys na kukunin pa dyan sa profit namin. So yung profit namin 10% ng lagay natin 10% ng ng mga products, no, yung mga dry goods, hindi yung sa bigas guys ha, kasi hindi talaga kaya na magpatong ng 10% sa bigas kasi nga napakamahal na. Ang mangyayaring presyo nun is mahal na kapag ka 10%, kapag ka binili namin yung bigas ng 1.2, nag-add ka ng 120, sobrang mahal. So sa bigas guys, meron lang kami 50 pesos per sack, no, kasi malayo-layo din guys na kinukuha namin doon sa palengke. Syempre magko-cost kami ng gasolina, ng driver, magbabayad kami ng driver para kukuha ng stocks, magbabayad tayo ng labor para magdadrop ng stocks. So marami siyang cost guys, hindi siya libre. Hindi mo siya libreng kinukuha, hindi siya free delivery sa tindahan. Kasi yung free delivery may limit yon, may limit na ilang sako na kukunin. So kapag ka-order ka ng 100 sacks na bigas or 200 sacks or isang container man, yun free delivery yun. Pero ayoko mag-risk ng ganon kalaking pera para sa bigas guys. So kasi yung tindahan namin hindi naman malaking malaki. And yung mga consumer dito sa tindahan natin hindi naman masyadong marami para kailangan natin mag-supply ng ganun kadaming bigas. At saka iniiwasan ko yung bukbok. Alam niyo yung bukbok guys, yung inaamag ba yan? Basta yung itim na sa bigas, yung parang kuto ng bigas. Iniiwasan ko yun guys kasi nga nangangamoy yung bigas kapag ka ganun, merong ganun. Or kapag ka nagmo-moist yung bigas, mag-aamoy siya. So iniiwasan natin yun kasi losses na naman yun. So sa isang sakong bigas meron tayong 50 pesos kapag ka nagka-losses tayo ng isang sako, no? So lagay natin 1, 2 divide 50, ilang sako din yung na wala sa iyo. Ilang sako din na profit ang nawala sa iyo. So yun yung mahirap. Kaya nga minsan pag may nagrereklamo, no comment na lang talaga ako kasi hindi naman nila alam kung ano yung risk, kung ano yung part na mahirap kapag ikaw yung nagbebenta. Kaya nga minsan sinasabi na lang natin sa isip, try mo kaya magbenta, try mo kaya magnegosyo, tingnan natin kung okay sa'yo yung mga ginagawa mo, no? Kasi mahirap talaga guys, mahirap mag-rolling ng pera, no? Mahirap mag-control ng pera. Set aside mo pa yung mga luho mo, yung gastusin mo sa bahay, syempre yung kinakain ninyo. So yung profit na yan, napupunta lang yan sa renta, sa sweldo, sa pang-araw-araw na kailangan ng pamilya ni Madam Glory, sa mga insurances, mga ganon. Parang pangtustos na lang din. Yung yung mga gala, yung mga international gala namin, no? So swipe pa yan sa credit card guys, hindi yan siya cash to cash, utang lahat ng yan. So kapag ka ngayon nag-swipe kami, gala kami, ganito ganyan, nalibre ako na Ate Glory, syempre kasama yung husband niya, minsan kasama si Ashley, ilang tao din yung babayaran niya. So swipe ganon. After ng gala guys, kayod na naman ulit para mabayaran yung credit card. So meron na sa sarap ng buhay niyo, no? Nakakagala kayo. Tingnan nyo yung tingnan nyo kung ano yung nasa likod ng mga gala na yan. Yung nasa likod niyan is yung overtime works. Grabe yung paghahanap ng pag-extra income para lang maranasan yung ganyang buhay. Walang libre sa mundo. Diba nga? Yung libre sa mundo guys ay yung manglilimos ka. Manglilimos ka na lang. Magiging kawawa ka sa daan. Manghihingi ka ng tulong sa parking lot, magkakalkal ka ng basura. So at least hindi namin naramdaman yan, magkakalkal ka ng basura para sa pagkain. At least kahit sa hirap ng buhay namin noon,
Kahit na nagtitinda lang si mama sa kantin at naghahabal-habal driver yung papa ko, nakaya pa rin nilang pakainin kami 3 times a day. Kahit na yung ulam namin sa umaga hanggang gabi namin uulamin, no? Minsan yung papa ko bibili lang yan ng tuyo, yung bulad na yan ilalagay sa basket, yung basket na paglalagyan mo ng mga ano, tapos isasabit sa taas ng kisame para hindi maabot ng pusa. So pag dumaan ka sa kusina, may maaamoy kang tuyo, tingin ka lang sa kisame guys, andun yun. So ayun, kapag ka nagutom kami, kukuha lang kami doon sa taas ng tuyo, ulam na. So mag-iiwan lang yan yung papa ko kasi umaalis siya 6 AM or 5 AM ng umaga. Aalis na yan siya, mamamasada. So mag-iiwan lang yan siya ng pera, 20 pesos yung 1 kilo. Naabutan ko pa yun guys, 20 pesos yung kilo ng bigas. Ayun, so nag-iiwan siya ng 20 pesos pang 1 kilo, pang umaga hanggang tanghali. Kasi yung mga kapatid ko wala naman doon, like si Ate Princess, boarding school sa MSU. Si Ate Sheena naman, working student sa kaibigan ni Papa. Si Ate Tets naman, yung teacher, working student sa pamangkin ni Mama. And si Ate Glory naman nun, nag-aaral, sinusuportahan pa ni Mama at ni Papa. And then si Boss Jean, bata pa, syempre naglalaro pa nun. Ako palipat-lipat ako nga doon sa Isulan, tsaka dito sa Jansan para I mean less expenses para sa kanila kasi nga maliliit pa din yung mga kapatid ko like si Toto at si Kikit. So hindi na kaya ng mga magulang ko. So at the age of 6, I think grade 3 ako, and grade 3 namatay yung papa ko dahil nga sa isang aksidente sa paghabal-habal niya, paghahanap buhay. Ayun. Hindi ako masyadong guys. Hindi ako masyadong attached sa papa ko kasi nga stricto masyado siya guys. As in, yung parang mukha pa lang hindi mo na talaga makausap. Yun yung itsura niya. And then, grabing, ang istrikto niya talaga sa amin. Tapos, hindi pa kami masyadong nagkakasama dahil nga, doon ako sa Isula nakatira. Minsan lang umuwi sa Jensan. And then, kung nakikita naman kami, umaga or gabi lang. Kasi nga, sa buong araw, magpapasyal, maghahabal-habal yan siya. So, yung banding namin, yung maaalala ko lang talaga yung pagkuha ng uban sa buhok niya. O yung pagkuha ng puting buhok sa tanghali. Isang beses lang. And then isang beses din nakurot ako ng papa ko dito sa pinakagilid. Kasi nga binigyan niya ako ng 20 pesos. Bumili daw ako ng bigas na 1 kilo. Syempre hindi ko pa alam yung 1 kilo. Hindi ko pa alam yung medya. Medya yung term niya Sabi niya, bili ka doon ng bigas, medya lang. So yung pera na binigay sa 1 kilo, hindi, bali, ulit. Yung binibigay niya talaga sa akin guys, minsan medya lang yung bibilhin. Kadalasan medya lang talaga. So inutusan niya akong bumili ng 1 kilong bigas. And then yung naalala ko lang is medya lang yung pumasok sa ulo ko. So bumili ako doon sa tindahan ng kaibigan niya. Sabi ko, ante, bili ako ng bigas, medya lang. So binigyan niya ako ng medya. So nagtaka ako bakit may sukli. Kasi syempre ilang taon pala ako noon guys, 6 years old. Binigyan niya ako ng medya na bigas. Tapos may sukli. Yung sukli guys, nagtaka ako bakit may sukli. So tinago ko sa damitan ko guys, inipit ko doon, 'di ba? Naka-fold yung mga damit. Inipit ko yung 10 pesos doon sa mga damitan ko. And then nung nasaing na ng kapatid ko, hindi ko lang sure kung sa Ate Princess or sa Ate Tats na nagsaing noon. Nagtaka siya, bakit konti lang yung bigas? May bisita siya guys. So grabe yung galit niya. Bakit medya lang yung dala mong bigas? Saan yung sobra? So papasok sana ako sa kwarto guys. Kukunin ko sana yung 10 pesos na inipit ko sa damitan ko kasi bibili ko ulit ng bigas. Kinurot niya ako guys. Ginanyan niya ako talaga nakatihin ako guys. Alam niyo nakatihin guys. Ano yan sa inyo? Yung tumaas yung paa ko ba para lang hindi masyadong masakit yung maramdaman ko. So yun. Hindi ako nakapasok sa tindahan guys. Nasanay ako na pinag-uutang niya ako doon sa tindahan ng kaibigan niya. So pumunta ako doon, yung nagawa ko. Sabi ko, ante,
uutang daw si Papa ng medya pa na bigas kasi kulang yung kanina. Tapos nung medyo pag-uwi ko sa bahay, syempre nabigay ko na yung bigas, okay na. Pumasok na ako sa kwarto guys, kinuha ko na yung 10 pesos na inipit ko sa damitan ko. Tapos nagtakbo ako ulit doon sa tindahan kaya gibayaran ko na kaagad kaya baka magsabi yung kaibigan niya guys. Magsabi yung kaibigan niya na may utang. May utang siya doon na bigas. Ay, bakusan ko guys. Alam niyo yung bakos guys, yung belt. Mapaha. Paha pa yun sa kanya. Baka mapahaan daw. Mapahaan ako kung mabalaan niya guys nga may utang siya sa tindahan na wala siya nag-utang sa tungadlaw. Ayan guys, so andito na ako ngayon sa 11 GJA One Stop Shop. Sobrang init ng cellphone ko. Ayan, meron tayong mga dress dyan na benta. Yung ibang items no, dito ko din i-display. Yung isa na burlesan, siguro na benta. Ayan, so kita-kits mamaya. At ayan guys, pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, pinatawag kami ni Madam Tenji dahil magde-date daw kami. Joke, magmi-meeting kami guys about sa rules and regulations ng ating tindahan at para sa mga benefits ng mga staff, kung ano yung gagawin, kung ano yung kailangan asikasuhin kasi nga nagre-require na si Dole at saka si SSS ng mga papeles at kailangan nating i-comply yun para iwas penalty at iwas sirado. Ayan, so dito nga kami kumain guys. Nag-dinner kami dito sa isang bagong restaurant dito sa Jansan. Yung mga decorations niya kung napapansin nyo, mga vintage or yung mga lumang items na kung dyan ka pupunta talagang meron memories na maaalala, no? Lalo na yung mga senior kasi nga na pag-alaman ko na yung target market nila dyan is yung mga senior citizens by now kasi nga sila yung mga naka-experience sa mga ganyang gamit. Halos ha kasi ako konti lang yung naabutan ko dyan. Bella. Yes? Huh? Here. With With mommy, Ashley, and daddy. what did you eat? Yeah. Lami ang food ni. And it's Dugay kayo. That I eat that chicken so Dugay. What did you eat? Yes. Huh? It's yummy. For a yummy man. Hmm? I want to try it again. Hmm? I want to try it again. Nag-vlog si Tita Judy. Asa ka gikan? Ayun ba sa effect sa salamin, no? Ayun kayo effect ang salamin nila. Ayun. Pero ba sa harap? Isa ka Spanish latte na lang ga. Hey, Jill, yung same drinks. Wala daw siya nagamat siya. Unsa na Para na lang ang sky latte. Unsa ay mo sa sky latte? Ano man good? Unsa ang iba na ice? Ice. Nang walay matcha. Coco. Oh, matcha. Ala oh. Sana? Oreo? Para. Started a joke. Yeah. Ilang minutes lang. Oh, Coca-Cola collection. Nice one. Nice. May Coca-Cola shoes. Present me. And I look at the sky. Everything's still Ako yung isang video sa inyo na ba? Ito paano ka magpak? Tilaway na. Ay, tilaway. Ayaw din. Dami ang price na yun. Gamit yung beef, yung pati.
Give me your phone. Ostrich ba? McDonald's. Hindi ito McDonald's. It is Mimi's Diner. MM. Ay, yung casing pala McDonald's. Chocolate matcha. Wala siya sa ano pa, wala siya sa pouch, pero mao nang ingon dito sa dispatch pouch Ano among order? Tenderloin o buffalo wings? O kani? Ilang ko alam lang natin yung Cheers, Ning. Cheers tayo. Ano naman rin? May kaya halos ka ng party ostrich sa IBM. So slide. Cheers. Malago ko magkalamang tama, hindi niya ako na makatubag. Murag ano lang, gusto na ako makunay sa mga. Oh, ano siya ga? Dili kayo siya maano sa... Hindi nga. Oo, ma'am. Video. Ano lang, mama? Ostrich ang karne? Kaluoy sa ostrich. Sabi nga, basta lang nila dire. Kalawin na. Kami ang papi. Kami pali makuha. Kami mana ka. Bakit free? Cheers. Ito mo yung sauce ba? Ba, no? A1 lang. Love is all that isang oras ko nga kinagap ko kung mabali ba nila. Ano siya? Ning dugay kayo ning. Kung nagtaon ka diri dugay kayo. Ina dali. Dili man nato ay. Mali man. Enjoy man na. Sa Alianas, so nakakain ito ko. Asa. Asa na sis? Alianas, biglang tapat sa yun dito. Ay katong dito. Mura siya siya. Ito sa may jogging no. Mag-ilogy siya ba? Coffee shop, steak to no. Lovely kayo lang ano. Steak. Hindi naman siya steak. Mura siya ilogy style ba? Katong mga... Oh, may burger, may cake, may mga drink na ko. Pero ano kayo siya dito? Para high-end. Saan man eh? Ito paano yun? Ramen. So ka salad, lettuce. Kuyawa. Look at my eyes. It's weird na. Actually, ano lang, 400 plus lang yun siya. Oo, dati makarala mo na siya na nagkakaroon sa mga habol mo ng mga nasakit na po. Diba?
George, you wanna see my face later? May dumating nga pala tayong stocks. Yung ironwood kung tinatawag guys, yung matibay na tapalan, hiwaan, chopping board, kung anong tawag sa inyo yan. Malakas kasi yan dyan sa amin kasi nga dahil matibay at bihira lang yung may nagbebenta ng ganyan. So nakontak ko yan sila kuya nung time na kung nakita nyo yung vlog ko nung nasa Isulan ako, nung fiesta doon sa Isulan, nagbenta yan sila doon. Parang nag-bazaar sila doon sa Capitol at nakabili ako sa kanila ng ibang tapalan din noon. So ayan, at nakuha ko yung contact number niya, contact details, at nakapag-order ako sa kanya. So timing, at galing Surigao ay bumiyahe sila kasi may pupuntahan sila sa Surala, at dinala niya na lang kung ano yung in-order ko. So balitig 12-12 yan, or 12 pieces each sizes. So medyo mahal na yung bigay niya compared nung nasa nasa Isulan, kasi daw mahal daw talaga yung kuha nila ng kahoy ngayon. So wala tayong magawa guys kasi angkat lang naman tayo, at saka hindi naman din tayo naghirap dyan dahil dineliver naman nila door to door sa tindahan. So ayan, at yung total bill ko nyan is 14,000. Lumalagapak na 14,000. Buti hindi ako napagalitan ni Madam Tenchi kasi yung ganyang items hindi naman siya palaging binibili. So ni-reason out ko na lang, since malapit na rin naman yung December, marami-rami din yung bibili ng mga ganyan. So siguro hindi pang gamit sa bahay, hindi pang sariling gamit, kundi pang regalo, ganun. Dumating na din yung in-order nating chichirya guys, at salamat naman sa Lord kasi dumating na at nagkaroon na tayo ng supplier sa chichirya. Kasi kapag nagkaka-BO tayo niyan, syempre may babalikan na tayo. Hindi na ako kakain ng expired. At ayan guys, nakauwi na ako. Syempre duty na naman tayo pagdating sa bahay, no. So sineshave ko yung aso ko guys kasi nga medyo makapal na yung buhok niya. At napapansin ko na grabe na yung paghihingal niya. So parang nahihirapan siya dahil nga sa init ng panahon, plus hindi pa kami masyadong nag-e-aircon. Naiinitan na siya. So ayan, binawasan ko lang. Ginamitan ko ng 6mm na shaver. Ano bang tawag doon? Basta yung ganun, yung parang nilalagay. Kasi may sizes yan 12mm, 3mm. So yung inano ko sa kanya para hindi naman masyadong manipis, 6mm na lang. Ako nga pala yung nagsishave dyan guys kasi nga bukod sa mahal, parang may trauma siya doon sa nag-groom sa kanya. Kapag nakita niya na doon kami huminto, ayaw niyang bumaba. Kaya ayun, umorder na lang ako ng shaver para nga ako na lang yung maggugupit sa kanya, since nagagalit din siya kapag hinahawakan yung paa niya dahil nga siguro nasugatan siya noon sa mga ibang groomer. So ayan, kung napapansin nyo, behave lang naman siya. Yung hindi ko lang nagagawa sa kanya guys ay yung pag-nail cutter sa kuko niya kasi ayaw niya talagang pahawakan yung paa niya. Umorder pa nga ako guys ng nail clipper na yung may ilaw para hindi talaga ako magkakamali. Pero hindi talaga kaya guys, ang lakas niyang umiwas. Malakas yung paa niya, sumisipa. So ang next kong orderin ay yung parang vest na isasabit ko siya para hindi siya matigas. Hindi niya ko sisipain o hindi niya magalaw ng todo yung paa niya. Kaya o-order ako nun para maisabit ko na lang siya at maputulan ko yung kuko niya. Kasi nga kapag nagigreet siya sa amin kada uwi namin, talagang masakit sa balat yung kuko niya. So ayan, that's it for today's vlog guys. Sana bumalik na yung mga viewers ko. Tinatamad talaga ako mag-vlog. Bye!